the Lord. Hallelujah. So sa mga sandali na pong ito, tayo po'y makakarinig na ng purong salita na nanggagaling sa ating Diyos na buhay. Amen. Tinatawagan ko na po ang kanyang lingkod, si Pastor Christopher Aguilar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ito tayong Bible study, ano? In the next few weeks, ganun pa rin po dahil marami ang nagsiwi at maraming may bulutong. Praise God, bulutong lang yan. 2 or 3 days back, nasabihan kami dahil dalawa na yung kasama namin doktor sa Riyadh, namatay sa MERS. So, mas nakakamatay po yung MERS. Amen. Malapit ang dumating ang Panginoon. Amen. Nabanggit nga na may mga sakit na wala nang lunas. Po. And patapos na ang linya ng mga scientists. But it's time na babalik na po tayo muli sa divine healing ng ating Panginoon. Dahil siya lang ang ating great physician. Amen. Tayo po tumayo. And let's open our Bible in the book of Ezekiel. Amen. Nawa, matapos po ang ating gawain, tayo po lahat ay mag-bless. Amen. Open our Bible in the book of Ezekiel, chapter number 46. Bihira lang po natin ipangaral ng book of Ezekiel, ano? But pag binasa po natin to, meron po tayong makukuhang message, amen, na ito po ay applicable sa ating po church. Amen. Ezekiel 46, verse 9 to 10. Nandun na po tayo. Amen. Ngunit, pagka ang bayan ng lupain ay haharap sa Panginoon sa mga takdang kapistahan, meron po silang gathering. At sila ay magpupuri gaya ng ating ginagawa sa mga oras na ito. Siyang pumapasok sa daan ng pintuang daang ilagaan upang sumamba, ay lalabas sa daan ng pintuang daang timugan, ay lalabas sa daan ng pintuang daang ilagaan. Hindi siya babalik sa daan ng pintuang daan na kanyang pinasukan, kundi lalabas na matuwid sa harap niya. Amen. Well, I think hindi siya applicable sa Great Commission Ministries dahil isa lang po ang ating door. Amen. Kung saan kayo pumasok, ganun din po ang ating paglabas. So can I just make a version ng Great Commission? Ha? Ngunit pagka ang Great Commission ay haharap sa Panginoon upang sumamba. Amen? Siyang pumasok sa daan na may problema, na may daladalang bigatin, na may daladalang mga utang. Kailangan nyo naman pong bayaran. Ano po? Correct natin. Of course, sabi nga ni Sister ko, huwag na natin patungan. Amen. Na pumasok ka na nakasimangot, pumasok ka na may hatred, pumasok ka na may hinanakit sa iyong puso, ay lalabas sa daan ng pintuang daang timugan, ay lalabas doon sa daan kung saan lalabas siyang may kagalakan, may katahimikan, may pag-ibig, may pagpapala. Amen. Yan ang GCM version. Amen. Hindi pa tapos yan. Next verse. At ang prinsipe, pagka sila'y magsisipasok, ay magsisipasok sa gitna ng mga yaon. At pagka sila'y magsisilabas, ay magsisilabas na magkakasama. Dumating ka kanina, kasama mo si Jesus. Uhaw ka sa kanyang mga salita, at lalabas ka mamaya, kasama mo pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord! Amen! Praise God! Purihin po natin Panginoon. Let's worship the Lord. Come on, church. Jesus! We worship you, Lord God. Jesus! Pinupuri ka namin, Panginoon, Lord God.
tinataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, Lord God. Jesus, 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 Jesus. Amen, Lord God. Dakila po ang iyong makapangyariang pangalan. Ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang dakilang Panginoon na nag-iisa, na nakaluktok sa langit, Panginoon, Lord God. Jesus, na tumitingin sa aming mga puso at isipan sa mga oras na ito. Anoint us, Father God, Lord. Pakalinisin po ang iyong mga anak. Alam po namin, Panginoon Lord, the deceiver, si Satan, Panginoon Lord, ang aming adversary, Panginoon Lord, ay lagi nakabantay, Panginoon Lord. We reject, Panginoon Lord God Jesus, ang naman po mga principalities na gumugulo sa simbahan ito, Panginoon Lord God Jesus. We declare, Panginoon Lord God Jesus, na pagpasok namin kanina, na may dala-dala kami mga problema, mga doubt, mga hatred, Panginoon Lord, mga bagay, Panginoon Lord, na hindi po nagbibigyan ng kaluguran sa iyong harapan. Lord, at the same time, Panginoon Lord, lalabas kami mamaya. Panginoon Lord, you will transform us, you will change us, Panginoon Lord God Jesus, as if, Panginoon Lord God Jesus. Ito na po, Panginoon Lord, ang last ng aming pagpupuri sa iyo, Panginoon Lord. We will give the best, Panginoon Lord, sa iyo. The way, Panginoon Lord, ng worship ang inyong mga angels, Panginoon Lord. Bigyan mo po kami ng heart, ng worshiper, Panginoon Lord, na kami magpupuri at sasamba sa inyo. Pakalinisin po ang inyong mga anak, Panginoon Lord. Naisan mo po ang bibig ng inyong lingkod. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Lagi ko nga pong sinasabi na kapag tayo pumasok, make sure na hindi po routine na Friday worship or Sunday worship ang pinapasukan ninyo. Amen. Sayang lang po yung 2 oras natin na pakikinig ng salita ng Panginoon kung walang transformation sa ating mga buhay. Amen. Sayang. It's like pumunta ka sa banyo, naligo ka, nandun na yung chance mo na linisin na natin ang sarili, kaso sinindi mo yung shower, winisik-wisik mo, kumuha ka ng tuwalya, tapos na. Amen. Ganun po ba? Ganun po ba yung iba dito? May nagtanong nga, Pastor, pag ba may bulutong pwede maligo? Pwede. Sabi ng aking lola noon, hindi. Pwede po. Amen. Hindi po bawal. Amen. Kailangan nga po maging malinis. Amen. 2 or 3 weeks back, nanonood po ako ng Superman 1 sa MBC. I don't know kung napanood nyo. Superman 1. 2 or 3 weeks back. Si Christopher Reeve. Amen. Hindi si Christopher Aguilar. Si Christopher Reeve. Amen. Napasin ko, itong si Superman, pag pumasok sa telephone booth, nag-aanap siya lagi, phone booth eh. Amen. O kaya any room. Ha? Naka-civilian siya, and then pag pumasok siya sa booth, paglabas niya, Superman na. No. So, hindi ako believe sa kanya. Kasi kailangan pa niya yung booth para makapagpalit. Kung Superman yan, dapat ano po niyang gawin. But I'm just wondering, mga magulang kapatid, na may mga places wherein gaya ni Superman na pumapasok sa mga booth, paglabas niya, transform ang kanyang itsura. Amen. Mas astig siyang tignan. Amen. Mas malakas siyang tignan. Amen. Mas powerful siyang tignan. Amen. And I don't think na hindi po yan, brothers and sisters, na iba sa mga anak ng Diyos. Amen. Meaning, kapag tayo po ay pumunta sa church, kapag tayo ay nagpag-fellowship, tayo ay handa na baguhin ang ating mga buhay sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Kung masungit ka kaninang pumasok at lumabas ka na masungit, mapipay ka. Sayang lang. Amen. Kung kanina masungit ka, kanina may hatred ka, nag-aaway pa tayo ng magkakapatiran, ano po, kanina meron kang pusong hindi nagpapatawad, pagpasok mo sa booth, sa pagpasok ng iyong mga paa sa church, mga magulang kapatid, make sure, paglabas nyo mamaya, transform ka. Amen. Ano man po yung mga bagay na karumian, na karumalduman sa ating mga puso, dapat po yan ay wala na. Amen po ba?
Kaya nga po, yan nawa ang ningasin ng bawat isa. Ano po, yung transformation sa ating buhay, mga magulang kapatid. Hindi po ito social club, hindi po ito isang group of certain social thing na tayo po ay nakikipag-mingle lang, nakikipag-shake hand dito, but deep inside may mga root of evil or root of sins ano po, na naka-embed pa rin sa ating mga puso. Dawa mga magulang kapatid, let's make it a choice na kapag tayo pumasok sa simbahan, lalabas tayo na may pagbabago. Amen. Amen po ba? Kaya nanawagan tayo, di ba? We had 3 visitors, hindi ako nagkakamali, last week. Amen. And I was begging na bigyan niyo pa kami ng pangalawang pagkakataon. 3. But again, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. Amen. Ito po ang kailangan ng ating Diyos na makapangyarihan. Ang church siya po ang magiging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Ang church, ito po yung point of transformation ng ating buhay. Amen. Nandito na rin tayo sa church ng Panginoon. We have to make the best. Ano po? Gaya po dito sa Ezekiel, amen. Kapag sila'y pumasok sa north, lalabas sila doon sa south. Pag pumasok sila sa south, papasok sila sa north. Meaning, spiritually speaking, kapag tayo ay pumasok, ano po, na may karumian, make sure paglabas natin, meron po yung blessing ng Panginoon. Nandun po yung kapatawaran ng ating Panginoon. Nandun po yung healing ng ating Panginoon. Amen. Sayang yung 2 oras kung nandito ka, wala ka namang ginagawa. Kasi nakikinig ka nga, pero nandito, papasok dito, lalabas doon, ano po. Kaya pagka at the end of service, tatanungin mo, ano yung title? Ano na yung title kasi ng message? Ha? Rolling in, running out. Umuusad ka, nung pumasok, tumatakbo ka, nung ikaw ay lumabas. Amen. Amen po ba? You see, in the book of St. Luke, chapter 6, brothers and sisters, meron po na-mention dito in which nawa yun po ang mangyayari sa buong church ng ating Panginoon. Amen. Let's open our Bible in the book of St. Luke, chapter 6, verse 17 to 19. Ang sabi po, at bumaba siya na kasama nila. It refers to our Lord Jesus Christ. Bumaba po ang ating Panginoon at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubang marami sa mga alagad niya, at ang lubang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem. So bumaba ang ating Panginoon. Imagine mga magulang kapatid, tingnan niyo po ang mga tao during the time of our Lord Jesus Christ. Pumasok siya, pumunta siya dun sa isang patag, kasama niya ang kanyang mga disciples. At may mga lubang malaking bilang ng mga tao. So si Luke, nung sinulat po niya ito, hindi niya mabilang. Ano po? Multitudes. Maraming mga tao ang pumunta po mula pa sa Judea at sa Jerusalem. Amen. Multiple, maraming mga tao nagmula sa mga iba't ibang mga dako ng Judea at Jerusalem. Amen. Nanggaling sila sa Rifa, may Budea, may Salmabad, ano po, very far. At nagpunta sila sa Muharraq. Amen. At sa pagpangpangin ng dagat ng Tyro at Sidon, na nangagsisidalo upang magsipakinig sa Kanya. Imagine, nandun yung thirst, nandun yung hunger sa word of the Lord. Maybe they heard something about Jesus Christ. Irregardless, walang transportation, may bus naman. Irregardless na wala si Brother Henry, ano po, hindi po nasishaken yung kanilang faith. Amen. Sila po ay nagpunta, mga magkapatid, upang magsipakinig sa ating Panginoon at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Amen. You know, church, desperate people, lagi mo sinasabi, they will do desperate things. Amen. Ang mga tao na may karamdaman, ang mga tao na may mga weaknesses, may mga problema, sila po ay malapit sa Diyos. Tama, mali. Amen. And I praise God, majority naman po sa atin dito, wala man tayong pera, may sweldo man tayo, wala, ano po, we are still praising the Lord. But normally, people, yung pong standard, amen, na hindi malapit sa Diyos, hindi malayo sa Diyos, usually, amen, ang kanila pong mind of thinking, kapag may blessing, wala si Lord. Pag wala, malapit kay Lord. Meaning, pag walang trabaho, lagi nasa church. Pag may trabaho, tsaka na muna ang church. Amen. And I praise God, some of brethren here, nung wala silang trabaho, mga magulang kapatid,
ay nandun po yung kanilang persistence, nandun po yung kanilang pag-ibig kay Lord. And then, nung sila po nagkaroon ng trabaho, ay nagpatuloy po sila, and God bless them mightily. But majority, should I say 80% out of 100%, 80% of those people, ano po, na standard, sa lamig, sa init, sabi nga ng ating Panginoon sa Book of Revelation, isusuka ng Panginoon ng mga lukewarm. Amen. Isusuka ng Panginoon ng mga sala sa init, sala sa lamig. Amen. So ano po nangyari, brothers and sisters? Those people na sila po ay persistence, amen, nais po nilang may transformation sa kanilang buhay. I know that God knows your issues. Hindi ko po alam personally ang issues nyo kung bakit kayo napupunta sa church. Amen. Of course, meron po tayong kanya-kanya mga issues. Yung iba siguro napipilitan na lang. Yung iba, walang magawa, ano po, so makikinig na lang. Pero yung iba, they have purpose. They have purpose in their life kung bakit po sila nananambahan. Because they want God. They need God more than anything else. They cannot live without God. Kaya nga kahit pagod na pagod, they will still be here. Amen. At makikinig. Gaya po nito, taga Judea, Jerusalem. They want to hear more about the Lord. And they have some broken bodies. Ano po? They want to be healed. They want to feel the presence of the Lord. Amen. Nawa po, magkaroon tayo ng ganun, ano? Magkaroon tayo ng persistence. Amen. Nandun yung pong desire na makapagpakinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen. At ang mga pinahirapan ng mga espiritong karumal-dumal ay pinagagaling. So there are certain people. So marami po, hindi lang po may mga sakit. Amen. Physically but spiritually. Amen. Na may mga sakit at karamdaman, they want to hear the word of the Lord. Next slide. Verse 19. At, ito po, ito yung nakakaano ng puso eh. At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y maipo. So all of them, imagine ano po, ang daming mga tao from Judea, ano po, and Jerusalem, they want to touch the Lord. Amen. Gusto nilang mahipo ang ating Panginoon. Gusto nilang mahawakan ang ating Panginoon because they want more. Amen. They want to feel the presence of God. Amen. Irregardless kung ano pong state ang kanila pong kabuhayan. Amen. But majority, ang mga tao ito, sila po ay mga mahihirap. Sila ay uhaw sa salita ng Panginoon. Sila po ay mga tao na may mga sakit at karamdaman na nais po nilang maramdaman ang peace, ang katahimikan, ang kagalingan na nanggagaling sa Diyos. So all of them, buong karamihan, ang sabi po ni Luke, I couldn't imagine ano po, nandyan sa center ng ating Panginoon. And all the crowd, ano po, nandoon, they want, ano po, nagpipilitan na mahipon nila ang ating Panginoon. Why? Sapagkat lumalabas sa Kanya ang makapangyariang bisa. Amen. Hindi sila pumunta sa PGH, hindi sila nagpunta sa St. Luke's, hindi sila nagpunta sa anumang po mga hospital during that time. Ang inahanap nila ay si Lord Jesus Christ. Ang Panginoon ang kanila pong inahanap. Amen. Nandun po ba yung desire ninyo, mga magulang kapatid? Come on, church. Nandun po ba yung persistence? Nandun po ba yung desire ninyo? The reason why na nagpunta kayo sa church, because para makita lang kayo ni brother, ni sister, o makita kayo ng mga pastors? Hindi. Kundi, you want to feel His presence. You want to be transformed. You want to be healed. Is that your purpose, church? Pumunta ka kanina na umuusad ka na lang. Of course, gusto mo naman na makatayo. Alam ko, somebody here, ano po, ikaw po ay uhaw sa salita ng Panginoon. I know, umuusad ka na sa problema. I know, brothers and sisters, for quite some time, ano po, you have these chronic problems na hindi malutas ng anumang bagay. Amen. But you are in the right place. Come on, church. You are in the right place. Sabi mo sa katabi mo, you are in the right place. You are in the right place. Amen. Umuusad ka kanina, mga magulang kapatid. Come on. Huwag na po kayong magpagpaganda, huwag na kayong magpagwapo, huwag na kayong mag-act like kayo ay cute na cute kapag kayo pumalakpak. Give your best to the Master. Amen. Imagine, paano ba yung napipilitan? Paano yung pipilitan? Ganun ba yung pilitan?
Hindi. Pipilitan. Talaga pong i-grab mo yung chance. Pinipilit mo eh. Why? Kasi gusto mo. Amen. Kaya kahit walang sasakyan, umuusad ka, pinipilit mo. Why? Because you want to feel the presence of God. Kahit mainit. Sabi nga, ang 2014 ang pinakamainit. Expect. Dahil nagme-melt na yung mga yelo sa North Pole. Kahit spring na sa Canada, nag-yelo pa rin. Tanungin niyo po yung ating mga kapatiran na nandoon. Kahit summer, sa Pilipinas umulan. Amen. Because malapit na po dumating ang Panginoon. And it's time for us na bang pipilitan tayo na makapasok sa church ng Panginoon. Pero kapag hindi ka pa sensitive, if you don't have this persistence, if you don't have this hunger, ano po, yung thirst sa Word of God, sala sa lamig, sala sa init, kung gusto mo lang, feel mo lang na sumamba, feel mo lang, attend ka. Pero kapag ka nandun yung desire ng puso mo, nandun yung thirst, nandun yung uhaw ka sa salita ng Panginoon, kahit umuusad ka mga magulang kapatid, kahit ano mangyari, sasamba at sasamba ka. You want to feel the presence of the Lord. At, eto nagpapagaling, kanino? 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 Sa akin, sa'yo, sa ating lahat. Walang na-mention dito na si Buknoy, si Bruno, si Marta, si Maria, sila lang. Hindi. Lahat. Lahat. Kaya kung nangyari po yun, what more today? Ang sabi ng Panginoon, 2 or 3 gathered together in His name, then I am in the midst of them. Nandito kanina ang Panginoon. Hanggang ngayon, nandyan ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon. Why don't we grab the chance? Amen. Na tayo po ay maging makulit. Na tayo po ay magsisipilitan. Amen. Na siya po ay madama. Amen. Yan po ba? And we are blessed, church. Amen. Dahil kasama po natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Ang dami po nila, bulutong yan. Mga multitudes. Amen. Mga multitudes. Pero, praise God, walang pinalampas ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat po ay gumaling. Lahat ay gumaling. Amen. Lahat ay gumaling. Amen. And I praise God, I'm really blessed. Some of our brethren, even bulutong, nagpapapray ang kanilang mga anak. Amen. It's just a simple bulutong, but I'm really blessed. Amen. May kapatid pa tayo, kauwi lang nila sa Pilipinas. Sabi nga nila, Pastor, ang ating po anak may bulutong. Amen. Pwede po natin pag-pray. Yes, pray. 4 o'clock, kaninang madaling araw. Tinext pa ako para lang inform may bulutong. Amen. Amen po ba? Kasi they know na kapag pinag-pray ng mga elders ng church, sila gagaling. Amen. And how many of us, nakakalimutan na po natin yung mga bagay na yon. Amen. Tinetext lang natin ating mga pastor kapag birthday o kaya kapag may kailangan. Amen po ba? Nakaka-receive na po ba kayo, pastoran, ng text? Pinag-pray? Yeah? Amen. Nawawala na po yung mga bagay na yan. Make sure, brothers and sisters, kapag tayo pumasok sa church, do not leave this place na walang nangyayari sa inyo. Amen. Ang layo pa niyan. Judea and Jerusalem. Nandun sa Tyre and Sidon. Amen. Sa Pangpang. Ang layo, mga magul kapatid. But they tried their best. Amen. Pumunta na kami doon. Sa presensya ng ating Panginoon, we will never leave that place na walang nangyayari. Na walang nangyayari. Ang power ng Panginoon ay nandyan. Ang kagalingan ng Panginoon, it is available sa lahat. Ang power ng Panginoon, hindi po nawawala. Ang kagalingan ni Lord ay nandyan lagi. Ang problema ay yung mga lumalapit. Ano po ba? May mga lumalapit na nakikiusyoso lang. Totoo ba? Totoo ba na makakapagpagaling ang Panginoon? Ha? Nandun yung doubt.
Amen. Wala yung active participation nila during the visit of our Lord Jesus Christ. Meaning, they are just sitting in the pew, nag-o-observe, amen, tinitignan kung ano ang bagong suot ni sister. Ito yung sinuot niya nung ano eh. May kopya yan. Blouse niya. Blouse ito, pinili niya sa mother care. Ay sa Oasis. 2.5 lang yan. Alam mo ba, sister, yung katabi ni sister, binili kahapon yan sa Metalan. Sa second floor ng BCC. Kung yan ang dala mo sa church, na nag-o-observe ka ng ibang mga tao, at pinag-uusapan mo yung problema na may problema, that means, hindi ka kasama doon sa mga pinapagaling ng Panginoon. Kasi ang purpose mo iba. Amen. Kaya kung nandito na po tayo sa church, mga magulang kapatid, iwasan na po natin yung mga ganyang mga bagay. Mag-mature na po tayo sa ating faith. Amen? Mag-mature na po tayo. Amen. Next slide, mga magulang kapatid. Ito naman po ay isang nanay. She was a Canaanite woman na hindi po siya Jewish. She was a Gentile. Tignan po natin ang problema ng nanay na yon. At umalis doon si Jesus at lumikpit sa mga sakop ng Tyro at Sidon. Again, sa Tyro at Sidon na naman po nagpunta ang Panginoon. Amen. Let's just macroscopically tingnan kung ano ang nangyari sa Tyro and Sidon. Kanina, lahat ay nagpagaling ng Panginoon. So one of the crowd ay isang mother. Lahat ng mother magsabing, praise the Lord. You see, lahat ng mga mother, kapag nagkakasakit ang mga anak, napipreak out sila. Amen? Ganon din ba yung mga tatay? Of course. Of course. Amen. Meron akong pasyente, 2 days ago, dentista siya sa isang hospital. So, tinawagan ako ng isang colleague. Sabi niya, Dr. Chris, kailangan po yung tulong mo. Merong dentist na doctor, ay yung anak niya, meron siyang mga pantal-pantal. Yun yung mga viral exanthems. So, dinala siya, inassess ko, check. Wala yan. Doktor, wala yan. Ang dami ng pantal-pantal, wala yan. Sasabihin ko, sige, grabe na yung anak mo, yung sasabihin ko. Ano gusto mo? Pag minsan, ini-exaggerate masyado. Viral exanthem. Parang pumapangit siya pong anak, pantal-pantal. Pula-pula. Siyempre, at the back of my mind, meron akong may mga iniisip na alam ko, those parents, masyado silang nagpapanik. So, sasabihin ko, baka may renal failure ng anak mo, kailangan natin dialysis. Hindi ba yung gusto mong marinig? So, I told her, okay, just bigyan mo lang siya ng Panadol. Panadol na rin ako. Sa Panadol, bigyan siya ng calamine lotion, bigyan siya ng antihistamine, and I'll send you home if the patient will not improve in 24 hours. Come back. Yun lang. Itong mga magulang na ito, dahil nagtatrabaho siya sa isang clinic, Rian, whatever, pinasibisi niya ang anak mo sa umaga. Yan yung sinibisi, 19,000 ng WBC, which is normal is 5 to 10. 19,000. Hindi iniisip ng mga magulang na ito, akong night duty, kinabukasan. Dumating sila alas 10. Siguro iniwasan ako, si Dr. Panadol, no? Si Dr. Panadol. alas 10. Maraming mga pasyente. Itong mga kasama kong doktor, siyempre, gulangan yan. No? Alas 10 na, isang oras na lang, huwag na tayo titingin ng pasyente. Kunwari, busy tayo. Para yung pangalawang shift, siya naman mahirapan. Ako yun. By 10:45, pagdating ko sa hospital, nakita ko, mag-ama, Dr. Chris, ikaw pala ang duty. Nakita ko yung tsura niya. Oo, I'm Mr. Panadol. Ganun pa rin.
So, dami pong mga pasyente, tininan ko, mga 11:30. So, nag-intay sila 1.5 hour, no? Anong problema? Lumagana yung kamay. Sabi ko, kakamot yan. Ha? Kakakamot yan. Kaya namaga. Di mo kamutin yan, mga maga. Doktor, 19,000 yung ano niya. Bakit mo pinasibisi? Yan, may problema tayo yan. Bakit mo pinasibisi? Bakit problema? Sabi niya, bacterial yan. Viral yan. Tapos kanya, viral. 19,000. Pasalanan mo, pinasibisi mo yung anak mo. Wala akong baseline. Hindi ko ma-compare kahapon, last year, kung ano yung count siya. Baka yan, normal sa kanya. So, nandun po, nakikita ko talaga yung, anong gagawin ko? Bigyan natin ng antibiotics. Bakit bibigyan ng antibiotics? Viral yan. Persistence yung gusto nila, yung pong the more na nagsasalita sila, the more naman na kinokorek pa sila. Yung fever niya, doktor, fever niya, taas. Tingnan mo, 38.4, 39.4. Okay, mataas. Pero yung bata naglalaro, okay, ganito na lang, ibayin natin. I-normal natin yung kanyang temperature. Sabi natin 37. Pero yung anak mo, parang patay. Sasabihin sa'yo, normal yung temperature. Anong gusto mong marinig sa akin? Sabi ko sa kanya. So, nakikita ko po na nagkakaroon siya ng unawa. We are doctors. We are not treating numbers. I am treating patients. Yes. Hindi ako nagtitreat ng numbers dito, kapatid. Tinitingnan ko yung pasyente, 39 degrees. Pag naglaro, parang hindi si Superman, si Wonder Woman. We are being deceived sometimes sa mga bagay-bagay na yan. But dear mothers, dear parents, gusto nila yung best. Ang sabi ko, may anak din po ako, 2. Amen. So tinusok namin yung anak, talaga namamag eh. Hindi ako makita ng IV eh. I'm sorry, pero naka-4 akong tusok. Anong gagawin ko? Ang lakas-lakas ng talaga po tayo, ang susok ko, wala. Ang taba ko nga din ng baby, ano? Hindi ako magawa. Gusto mo dito, tusukin ka dito. Para makakuha lang, para lang masatisfy ko yung gusto mo. But dear mothers, amen, dear mothers. Gaya po nitong babaeng ito, amen, narito may isang babaeng Kananiya na lumabas sa mga hangganang niyaon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako, oh Panginoon. Imagine, she was a Canaanite. Taga-Kanaan po siya. Pero she heard something about Jesus Christ. Nagpunta po siya doon, hindi sa kanyang personal intention. Nagpunta siya doon sa presensya ng Panginoon upang siya ay umingi ng healing. Hindi siya pumunta doon upang umingi manlimos sa Panginoon. Hindi siya napunta doon upang umingi na Lord, sana bigyan mo ng boyfriend. Yung mga personal intention, kundi nagpunta siya doon dahil po sa kanyang anak. And imagine, She called our Lord Jesus Christ, Panginoon, Lord. I don't know if she was a believer, but again, the way na nilalapitan niya ang Panginoon, as if parang kilala niya si Lord. Hindi siya nahiya. Amen. Meron naman Pilipino. Asawa niya, taga rito. Dinala niya, nagtatay lang yung anak niya, tsaka nagsusuka. Dala din niya, Doktor, emergency! Anong nangyari? Nagsusuka, naghahano yung anak ko, nagtatay. Kailan? Ngayon lang? Okay. Anong problema? Nagtatay, nagsusuka. Baka po MERS to, MERS! MERS? Ano yung anak? Hoy, boy. Anong kinain mo kanina? May lang siya ng shawarma. Yung shawarma kagabi pa. Huwag lang sana dito nabili, ha? Sabi mo, tatay. Good puso. Pero doon na pumasok. Akala ko, mamamatay na eh. No? Mothers. So, this mother, brothers, sisters, kahabagan mo ako, Panginoon. Ikaw na anak ni David. Alam pa niya na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang luba ng isang demonyo. Hindi po sinabi ng Bible kung ano yung specific na sakit ng bata ito. But she was terrorized
bad spirit. Amen. But the way yung mother, nung lumapit siya sa ating Panginoon, ano po, kilalang kilala niya, anak ni David, Panginoon, mahabag ka sa akin. Amen. Ang aking anak na babae ay pinahirapan luba ng demonyo. Amen. Ayan po ba? So alam niya, maybe ang babae nito nagpunta na siya sa mga psychiatrist, nagpunta siya sa mga pediatric neurologist, nagpunta siya sa mga dalubhasa at sinabi, wala nang lunas ang anak mo. Ayan po ba? May mga ganoon, brothers and sisters. But you know, iba tayong mga Pilipino. Tayo, kapag nakarinig tayo ng salita na nanggagaling sa doktor, pag minsan nagda-doubt tayo. Pero punta ka kaya pong ising, yung nagtatawas. Sa Brother Henry. Nasaan si Brother Henry? Brother Henry. Kandila. Kandila tsaka itlog. Ha? Kukuha sila ng kutsara. Hindi naman po sa pinagtatawanan ko. But again, naging customer po kami na Apong Ising. Pag nilalagnat kami ng aking mahal na ina, Apong Ising po ang sagot. Lalagay niya ganun sa palanggana. 20, laging 20. Si Apong Ising walang ibang version. Lalo po nakikita, may 20 eh. Ito 20. Kahit tinignan ko, hindi. Lola, kandila po yan. Hindi po 20. Nag-hallucinate ka, Lola. Baka ikaw mataas ang lagnat. And then at the end of the day, hospital pa rin po ang sa hospital. Amen. Pag minsan pinapaniwalaan natin yung mga ganyang mga bagay. Sino pong nagtatawas dito? Huwag kayong masaktan. Walang personalan. Walang personalan. Pag minsan pinapatapos po namin. Hindi naman nanakaw si Sister Nelly, no? Pero pinapaano po namin yung mga likod-likod. Ang aking may bahay din nagpapaano yun? Kayos? Ano sa Tagalog yung kayos? Yung pinapano yung coin. Nawawala naman yung sakit na ulo. Pero nag-text na lang para ito. Okay. Amen. Pag minsan, isipin natin, whose report naniniwala ka? Ang doktor na magsasabing meron ka ng carcinoma, meron kang cancer, meron kang ganyang blah, blah, blah. Pero sabi ng Panginoon, you are healed. It depends kung sino po yung report na nabibigay sa inyo. If I were you, brothers and sisters, kung lumalapit tayo sa Panginoon, kung wala kang doubt, mga magulang kapatid, God will heal you. God will heal you. Amen. Ano nangyari, Brother Jay? Yung nanay na ito, sabi niya, maawa ka, kahabagan mo ako. Amen. Sabi nga, kahabagan mo ako. Hindi yung kahabagan mo yung aking anak. Kahabagan mo ako kasi hirap na ako. Financially, walang-wala na ako. Naubos na ang aking pag-aari. Naubos na ang lahat ng aking savings. Wala na. Dahil napunta kami sa lahat ng mga doktor. Wala pong makakapaggamot sa aking anak. It's you, Lord. Mahabag ka sa akin, anak ni David. Amen. Ganun po ba tayo? Overacting? Kapag we need something sa ating Panginoon, nandito tayo. Talaga pong it's not overacting. Amen. It comes within. Amen. It comes within. How many of us here, kapag na-observe po kayo, alam po yung bigat ng mga problema ng ating mga kapatid dito. Pagka sila'y talaga pong umiiyak, talagang nag-shout, nagpe-pray sa Panginoon, kahit may sipon, yung laway, tumutulo, yung luha, they don't care. They don't care. Dahil sila po ay thirst sa ating Panginoon. Like this mother, brothers and sisters, ano nangyari? Verse 23. Datapwat siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. Dinedmas siya ni Lord. Dinedmas siya ni Lord. How many of us right now? Can I get witness here in this church? Pag minsan tayo po ay umahatong dito talaga pong hanggang abot na sukdulan yung ating pong prayers and then asip. Walang nangyayari. Amen. Hindi natin na-feel
na may healing. Hindi natin na-feel yung transformation. Gaya po nito, ang Panginoon, hindi po siya nagsalita na anuman. Dinedma siya, iyak na siya ng iyak, talaga po nag-OA, pero ang Panginoon, nung takina, wala lang. Ano mararamdaman mo, church? Ang bihira, alis na ako dito sa church na ito. Diba? Yung expectation ko, hindi binigay eh. Sinabi ni sister, yung problema ko, mawawala, basta maganda na, hindi, lalong dumami. At, nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan na nagsasabing, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating ulian. Hindi lang yun. Nung narinig siyang nagsisigaw at dinidedma siya ng Panginoon, ngayon yung mga disciples na nandoon, sabi lang, alis ka dito. Ano ka ba? Hindi lang naman ikaw ang pasyente. Nag-iiskandalo ka dito. Mas lalo ka pong masasaktan, di ba? Yung mga member ng church, pag sinabi, sis, mag-iisip ka na. Oh, sure. Nagpunta ka doon, may purpose ka. Hindi mo na-meet yung expectation mo. Amen. And at the same time, nagpupursigi ka pa rin, nagsisigaw ka pa rin. Ngayon, yung mga disciples, ang sabi nila, umalis ka. Nahingayan kami sa'yo. Umalis ka nga dyan. Istorbo ka. Diba? Dahil alisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating ulian. Pero yung nanay, nandun pa rin po yung persistence. She was crawling in at ayaw na niyang bumalik sa kanyang bahay na nakikita niya ang kanyang anak na nahihirapan. Ganun ka rin ba, church? Tapusin na natin ang problema. Ayaw kong umuwi mamaya, yung unan ko, the same problema pa rin ang nandoon sa tabi ko. Gusto mo bang ganun? Of course, you want to be transformed. Amen? You want to be renewed. Amen? Datapwat ngayon, siya ay sumagot. Sumagot na ang Panginoon. At sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangliligaw sa bahay ni Israel. Anong gusto sabihin? Sandali, it's not your turn yet. Sa mga Jewish muna ako. Kayong mga Gentile, etchepwera muna kayo, alis, chuk, 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 chuk. Hindi pa time. Hindi pa time. Dito muna ako sa bayan ng Israel na aking inirang. Sila muna ang may karapat-dapat. Alam niya. Alam niya, she was a Gentile. Ano mararamdaman mo? It's not time. It's not your time, Sister Nobely. Yung answer prayer mo, wag muna. Next 10 years na lang. What will you feel? Sister Girlie, it's not your time. After 15 years, doon pa lang yung answered prayer. Kung ano yung prayer request mo, it's not your time. I'll just focus. Ganun po ang sinabi ng Panginoon. Ano mararamdaman mo? Pinahiya ka na kanina, dinedma na ka ng Panginoon. Yung disciples, pinapataboy ka. Ngayon, sasabihin ka, nagsalita ng Panginoon, you are expecting some answered prayer. Pero at the end of the day, ano sabi niya? Hindi pa time para sa'yo ang inihingi mo. Amen. Ano po yung gagawin mo, church? Anong gagawin mo? Palagi kung uuwi ka, umuusad ulit. Tama na, it's enough. 3 beses na yan. Rejection, 3 beses ka na na-reject. Tama na. Kung sa inyo, huwag kang magpakamartir. But, tingnan po natin. Next verse. That what? Lumapit siya at siya'y... Ano? After all, gumawa pa siya ng pagsamba. Ay, what? Ganun ka ba? Hindi na nga sinagot, napahiya ka na, but still, siya po ay sumamba. Mas lalo siyang nag-worship kay Lord. Lalo siyang nanalangin kay Lord na nagsasabi, Panginoon, sakluluan mo ko. I don't care na dinedma mo ako. I don't care kung anong sabihin ng mga disciples mo. I don't care na sinabi mo, this is not my time. Lord, I will still worship you in spirit and in truth. Ano man po ang mangyari, Lord, I will worship you
and I will never stop worshiping you, Lord. Help me, Lord. Help me. Is that you, church? At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Tinawag siyang aso ni Lord. Yung bread na binibigay, hindi karapat-dapat na ibigay sa mga aso. Tatawagin ka ng aso ng Panginoon, matatanggap mo yun, church. Ha? I think, tama na. This is the 4th time. I think this is the worst na sasabihin ng Lord. The Lord, I thought you are a merciful God. Maawain ka, naunawaan mo ko. And yet, ibibigay mo sa akin, tatawagan mo kong aso. Sino ang tinawagan na aso dito? Okay, ako tingnan lang para mas cute. You know? So it's called dog. Aso. I think that's enough. Tapusin na natin to. Uwi ka na! Uwi ka na! Wala nang patutunguhan itong paglapit mo kay Lord. Wala! Sobra na! Pagod ka na! Yung in-expect mo, it will never come. Is that you, church? I'm telling you right now, never give up. It's not the end of your story, church. It's not the end of your story, Sister Nobeling, Sister Gerly. I'll give you some example. It's not over yet, church. It's not over. Huwag mong tuldakan ang plano ng Diyos sa buhay mo ngayon. It's not over yet, church. Maybe some of you right now, nag-iisip ka na ito na yung last na pag-a-attend ko dito. I'm not getting anything. Hindi naman sinasagot ang mga prayers ko. I'm telling you right now, it's not over yet, church. It's not over. Yes, maybe, kinutuldukan mo, but you are not the author and finisher of your faith. Alam niya ang dinadanasin mo ngayon. Alam niya yung mga issue mo sa buhay, church. Amen. And let's see, after all, na tinawagan siya ng dog, I think, brothers and sisters, he deserve something na pwede na siya umalis. Umalis na lang siya. Isn't it? Kaya pag minsan tayo, very sensitive tayo eh. Hindi naman tayong pinapakinggan sa message ng Panginoon, which comes from the Bible. Pag minsan inisip natin, ako na naman pinapatamaan ni pastor, ako na naman pinapatamaan, hindi pa naman kita tinatawagan aso eh. At kung natatamaan ka sa salita, praise the Lord, that means buhay ang salita ng Panginoon. Yung mahirap, yung sa'yo na nga, yung message, pero numb ka pa rin. Wala pa rin pagbabago. Pero, after na tinawagan siya ng aso, verse 27, alam mo anong sabi? Datapot sinabi niya, oo, Panginoon, aso ako! Ako na ang pinakamasamang tao. Ako na ang pinakamaruming tao sa mundo. Sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangangalaglag mula sa dulang ng kailang mga Panginoon. Imagine. Yes, Lord, tawag ka po. Pero di ba, Lord, yung mga nakulog na mumo, yun na lang po, Lord. Yung deserve ko. I not expect. Pinapasalamatan pa rin kita dahil may mga mumong nahuhulog. Nakakainip ko mula sa akin. Imagine. Wow. Mga mothers, they will do all their best para sa kanilang mga anak. Wow. Wow. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, kanina aso. O babae, malaki ang pananampalataya. Oh. Woo! After all, ikaw pala
na pinakamabigat ang problema, ikaw na laging nare-reject, ikaw na laging feeling mo alone ka, feeling mo na ikaw ay rejected, feeling mo na ikaw ay walang-wala, pero nandun pa rin yung presensya mo, nandito ka pa rin, nagtataas ka pa rin ng kamay, lumuluwa ka, you never stop, you have the great faith, Church of God! Ikaw yon, yes, ikaw nga! Hindi ka uminto. Never give up. She was cold dog. Sabi niya, Lord, di ba? Even yung mga aso, makain ng mga mumo na nalaglag sa kanyang mga Panginoon. Wow! And the Lord, hindi na niya tinawag na aso. Bakit? A woman of faith. Mangyayari sa iyo ayon kung ano yung desire ng Panginoon. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Anong desire mo, church? Ano yung desire mo sa puso mo? God will bless you and He will give you the desires of your heart. Amen. At gumaling ang kanyang anak mula kailan? Ngayon ba ang gusto mo? Ngayon ba ang gusto mo? Ngayon ba ang gusto mo? It's amazing God, no? Kasi marami po tayong mga pinag-pray na alam ko, nakaka-relate ako sa inyo. Maraming mga prayers na minsan akala natin hindi sinasagot ng Lord. Akala natin tapos na, wala na Lord, wala nang chance. But it's not over yet. Hindi mo alam, sinusubukan ka lang ni Lord. People around you will persecute you. Some of them will tell you, huwag ka na mag-attend dyan. Lagi ka lang sa church. Tingnan mo. Ano mo pagbabago sa buhay mo? Sino po hindi nakaka-receive ng ganyang mga report? Lahat tayo. Ba't ka pa nagpo-continue? Tingnan mo. Instead na pambili nyo ng gatas na mga anak mo, why you're giving tithes and offerings sa church? Bakit ka nagbibigay pa niyan? Nagbibigay ka ganyan. Tinatapos na natin yung mga bagay na kailangan na hindi po natin tapusin. Because it's not over yet, church. Amen. It's not over. One more thing. Before na ma-end po yung ating discussion. One guy, or one man, siya po ay isinilang na lumpo. I know you know it. Sabi sa Book of Acts chapter 3, nang si Pedro po at si Juan ay nagsipanhi sa templo ng oras ng panalangin na ikasyam, at siyang lalaki na pilay buhat sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon. Isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan. Wala pang ultrasound noon, ha? Wala pang ultrasound. But the way na magsulat si Luke, nasa tiyan pa lang, nakita na pilay. Lumpo. At ang kanyang ina, again, ay dinadala roon na siyang inalalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang maghingi ng limos sa magsisipasok sa templo. Every day, yung kanyang nanay buhat-buhat ng kanyang anak. Imagine yung agony, Sister Aida, na yung si Sister Minerva buhat-buhat mo mula sa bakit hanggang sa church. Dahil lumpo po yung kanyang anak. Imagine mga mothers, every day na ginagawa mo, early morning, binubuhat mo yung iyong anak, tinitingnan ka ng mga tao, ilalagay mo siya doon sa templo upang maghingi siya ng limos doon.
Routine. Every day. Every day. At the night naman, kukunin niya ulit after na nagtrabaho yung nanay, masakit na yung kanyang likod. Kukunin ulit yung kanyang anak. Pupuhatin niya. Lalagyan niya ulit sa bahay. Everyday church. Routine. Pisanin. Pasan-pasan niya ang kanyang anak. Because he was born. Naputol po ang kanyang mga paa. Hopeless situation. Desperate moment. Routine. Walang pagbabago. Kung ano yung nangyari ngayon, yan din ang mangyari bukas. Next week, next month, next year. Hopeless. Born. Disabled. Ano pa yung expect mo? No treatment, no surgical intervention, nothing. Because it is a congenital malformation. Ganyan ba yung problema mo, church? Everyday, pagkagising mo, problema na. Bigat-bigatin mo na. Buhat-buhat mo na yung problema. At the end of the day, uuwi ka, ganun pa rin. Buhat-buhat mo. It's a routine. Ang problema. Pusin na natin. Ha? Umuusad ka, dumating kanina. Let's run. Next slide, verse 3. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo, ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. Palimos po! Palimos po! At pagtitig sa kanya ni Pedro, na kasama ni Juan, ay sinabi, tignan mo kami. Huwag kang tumingin sa kanan, sa kaliwa. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. The author and finisher of our faith. The author and finisher of our faith. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Tumatanggap siya ng pera. Yun ang nasa isip niya. Yan ang inihingi mo eh. But God will give you more than anything na hindi mo ine-expect sa buhay mo. That you have to be thankful. Kaya nung Monday, yung ating pong prayer warrior, napakagandang prayer warrior na na-miss ng iba. Hindi po kami nanalangin na umingi. We prayed for thanksgiving. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. So when he was ordered, natingnan siya, umingi siya, na he was expecting na bibigyan siya ng pera, na inihingi mo everyday, pengi noon, pengi noon, pengi noon, na akala mo na hindi ka mabubuhay na walang pera, puro pera! 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 Kaya hindi ka nakakadala ng chest, trabaho para pera, 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 pera! Yan umiikot ang buhay eh. Routine yan, kapatid. But, in verse 6, datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, lumakad ka! Lumakad ka! Umuusad ka! Ang church, hindi kanya mapapahutang, hindi kayo mabibigyan ng pilak at ginto. Huwag kang mag-expect something na material sa church. Silver and gold have I none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth! You crawl in, pumasok ka, na umuusad, lumabas ka, na tumatakbo in the name of Jesus Christ! Walang perang involved. Walang kandilang involved. Walang abracadabra involved. Walang na-sling na involved. In the name of Jesus Christ of Nazareth, lumakad ka.
At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig. At pagdakay, nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Next slide. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad. At pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumululukso at nagpupuri sa Diyos. At nakita ng buong bayan, siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Praise the Lord. Tayo tumayo. Church, come on. Praise the Lord. Maybe, ikaw yun na umingi ng pera sa Panginoon. Puro blessing. You have to be corrected. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Hindi sa tinapay. Tanungin niyo ang mga pinakamayamang tao sa buong mundo. Pinakamayaman, pero silang pinakamabigat na may problema. Wala man tayong yaman, wala man tayong Panginoon. That's more than enough. Tanungin si Nani Ay. Tanungin niyo yung mga ibang kapatid. Hindi man po tayo blessed sa mga material na bagay. Spiritually. Pinagpapala tayo. Kaya kanina umuusad ka. Ayaw ng Panginoon na uuwi ka na umuusad pa rin. Walang problema sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang problema ay nasa iyo. Maybe nag-i-enjoy ka na sa pag-usap. But of course not. Walang nag-i-enjoy na umuusad sa problema. Wala. Sa Tyre and Sidon, multitudes, sila po ay lumalapit sa Panginoon na pinipilitan ang kanilang sarili na mahawakan nila ang Panginoon. Iniisip nila, it's now or never. Alam mo, church, kung gagawin natin sa Friday worship, na parang ito na lang yung last Friday worship, mapupuno tayo. Nasa puso lang natin on how we invite ang mga taga-Judea and Jerusalem. Pero kung nandun yung persistence, nandun yung kauhawan po. Pag nag-invite ka, tara na, alam mo, napakagandang feeling, ang ganda ng presensya ng Panginoon, halika, punta tayo sa church, gano'n. Ganun po eh. Pero yung tao na nagpupunta sa church na may doubt, tatawan ko yan, hindi na. Tsaka na lang. Kasi wala namang masarap na pagkain ngayon eh. Alam, umuwi na si Sister Charlotte. Sino kayo magluluto ngayon? Sister Emily naman. Masarap yan, talay, big. Pero kapag pumunta ka dito, because you want to feel the presence of God, I don't care kahit na ilan na lang tayo. I don't care kahit na 10, 15. Nanggaling po kami ganyan. Ipito lang po kami dati. Amen. Hindi po ako necessarily na-disappoint. But again, brothers and sisters, kung i-apply lang natin, kung paano nila na-invite yung taga-Judea at Jerusalem sa Tyre and Sidon, amen, feel the presence of God. Huwag tayo maging disciples na itataboy natin, oy, hindi ka pwede dito kasi makakalunya ka eh. Oy, hindi ka pwede dito, bakla ka eh. Bakla. Pero what if? Come. Nagkukrol sila. Help them, church. Help those brethren na
nangangailangan ng transformation. Hawakan mo sila. Sa kalang kanang kamay, sabi nga nito, hawakan mo sila. It's not by your might, or by power, by the Spirit of God. Hindi kami, mga pastors, ang nagpapagaling. Hindi kami ang nagpapabago ng buhay ninyo. Ang Diyos, si Jesus Christ of Nazareth, na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, siya ang nagpapabago ng ating mga buhay. Siya ang nagpapagaling. At hindi kami. Amen. Nawa po, huwag natin kalimutan ang message nito. Dahil alam ko, God is talking to you right now. May kinakausap ang Panginoon right now sa church na ito. I know, umuusad ka. Come on, church. Huwag ka na malulundag mamaya doon. Delikado po yun. Huwag. You can jump with a joy, a voice of triumph. You can jump and worship the Lord. Dahil something new will happen to you today. Hindi bukas, today. Amen. Praise the Lord. Amen. Heavenly Father, Lord God Jesus, we worship you, Lord. We glorify your name, O Lord God Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon, Lord God Jesus, for giving us, Lord, wisdom, O Lord God Jesus, sa oras na ito. Yes, O God, Lord Jesus, we might, Lord God Jesus, roll in, Panginoon, Lord, rolling in sa mga oras na ito. But at the end, Panginoon, Lord, ng worship service na ito, you will not allow even one soul to leave this place, Lord, na hindi po sila nakakatayo, na hindi sila nakakatakbo, na hindi sila nagpupuri sa iyo, Panginoon Lord God Jesus, at sinasamba ka. Lord God, we declare, Panginoon Lord, anuman po ang may mga sakit at karamdaman sa mga oras na ito, heal our broken bodies, Panginoon Lord God Jesus. Espiritu, Panginoon, ng varicella, zoster, chicken pox, buluto, whatever, Panginoon Lord, ano man po espiritu, principalities, Panginoon Lord God Jesus, i-cover mo po, Panginoon Lord, with your precious blood, Panginoon Lord, ang inyong mga anak na narito, Panginoon Lord God Jesus. Seal them, Panginoon Lord, seal us, Lord God Jesus, with your precious blood. Maging espiritu ng MERS, Panginoon Lord, ang coronavirus, in the name of Jesus Christ, ikaw, Panginoon Lord God Jesus, ang magbigay ng blessed assurance sa inyong mga anak, dahil we were washed with your blood, Panginoon Lord God Jesus. We are already, Lord, washed, Panginoon Lord, at ang spirit of MERS, spirit ng chickenpox, varicella zoster, spirito ng sakit at karumaldumal ng mga virus, Lord, they will pass over us, O Lord God Jesus. They will pass over us, O Lord God Jesus. At wala pong masasaktan, Panginoon Lord. We declare, Panginoon Lord God Jesus, ang cleansing, Panginoon Lord, ng iyong iglesia sa Kingdom of Bahrain. Lord, salamat, Panginoon Lord God Jesus. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.